Alam mo, ang jukebox talaga maraming kinakanta depende sa naglalagay ng pera. Mm. Sa tingin ko si Morales consistently hindi siya jukebox. Yung Pan Santiago, yun yung nami-miss. Hindi dapat tawanan dahil yun ay personal na bagay na kailangan mong pakinggan at gawin dahil ang taong bayan ang nagsasabi. Ito nga mga kababayan, bago natin ituloy ang video na ito, kung bago ka lang sa aking YouTube channel baka pwede makahingi ng like at subscribe at click mo na rin ang notification bell para updated ka sa aking nilalabas na bagong video. Salamat po. Legit ba itong mismong dokumento? Ako naniniwala na legit yung dokumento. Whether santo o demonyo ang gumawa, ang punto, may dokumento, pinirmahan ko. Ako ang gumawa niyan. Clear. Ngayon, standard operating procedure yung sirain, gibain. Kasi that's the only way eh. How can you refute documentary evidence? Pero, katulad nung hearsay, sabi, hearsay daw yun. Paano ho magiging hearsay? Siya ang kumuha ng deposition. Yung tao nandun sa loob na nagsabi, ito po ang nangyayari. So siya, sworn statement yung deposition, ha? Yun ang material. Ngayon, kung yan ilalabas sa darating na linggo, magkakaiba ang kulay nun. Yung sa rason po ng PDEA, tingin nyo hindi nagtutugma? Kasi sabi nyo nga, at naipaliwanag din ni Agent Morales, ex-Agent Morales, na kaya walang control number, dahil hindi nga natuloy. At kung hindi na ituloy, possible na hindi rin nailagay doon sa kanilang documentation kasi siguro yung kanilang formis na tawagin, yun lang yung umusad talaga na mga investigation nila. Kaso nga, itong kay Morales ay hindi umusad, kaya wala silang kopya siguro. Pero tama ba na wala silang nakitang kopya, agad sasabihin na AI agad or peke itong lumabas? Maling-mali yung AI. Hindi naiintindihan nung nagsasabi kung ano ang AI. Tama si Senator Bato, no? Napaka-ordinaryo yung butas na supposedly may fastener. That's a very old way of sleuthing. Pero tama siya. Kasi yung butas hindi magagawa ng AI eh. 'Di ba? Yung kanilang IT na manner of logging in, nung presentation ng PDEA, talagang pinakikinggan ko kasi at what point kailangang ipasok. Kung tatandaan nyo, yung previous, yung nangyari kay Morales under the old system, which is paper and pen. So siguro may filing system sila doon. Nung sinabi niyang iniwan ko doon, tapos tinanong siya, kanino mo iniwan? Doon sa investigation and blah blah blah. It looks like somebody from there or si Morales ang nagdala ng folder. Kasi hindi na nailagay doon sa sistema ng dati. Hindi doon sa formis ba yan? Yung formis kasi is na yun, may IT system na sila noon. So, dalawang bagay lang yun. Either may nagtago, may bumunot, o na kay Morales. Tatlong bagay. Ma'am, ano sa tingin niyo yung face-off kanina ni Agent Morales at ni Senator Jinggoy? Si Senator Jinggoy ay convicted. Si Agent Morales, investigador. Gaano kalaking dagok yun? Parang nakahanap siya ng katapat, si Senator Estrada, kay Agent Morales. At ano yung dagok yan sa kanyang political capital? Alam mo, MJ, hindi na sana dapat umabot dun eh. Pero yung pamamaraan kasi ng pagtatanong ni Senador Estrada, parang idinidiin na, ikaw, ang dami mong records, ito. Alam mo, kahit demonyo, paulit-ulit nga ako, kahit demonyo, ang background dun tao, kung sinabi niya, ang material doon, ako ho ang gumawa, ako ho ang pumirma, dokumento ko ho yan. So,
kung dadalhin mo sa arena na ang dami mong kaso, kaya bilib ako doon kay Morales, matapang. Talagang consistent siya. At talagang sinabi in your face, ako ho hindi convicted. Yun ang masakit. If you bring yun nga yung sinasabi ko never bring the debate as a political strategist. Never bring it to the arena where you will be cornered. Pero itong si Senator Senator Estrada, dinadala niya parati doon. He should not be the person to ask those questions. Dapat conscious siya doon. Kaso, he had to play a role and I guess he chose that role. So, naging maanghang. It's good that cooler heads intervened kasi talagang magiging macriking yan. Talagang dadalhin kita sa putik. Prof, tingin mo, paano kaya matutulorkan itong issue na ito? Though, nakakonsentrate si Senador Bato doon sa pag-craft ng panukalang batas o pag-craft ng batas kasi nga na-open kanina na walang matibay na batas o di kay polisiya sa sino man na mag-leak ng mga confidential, di ba? Yan yung isa sa mga napag-usapan. Pati na rin yung naipunto rin ni Senador Chis Escudero, yung type ng meron bang sino ang nagdetermina na ito ang kukunin yung sa shabu and marijuana doon sa pag-take ng drug test, no? So maraming mga na-open kanina na pwedeng gawan ng panukalang batas. Yet, ang inaasahan ng tao rito totoo bang gumamit ng illegal na droga ang Pangulo. Pero sa tingin mo, sa mga issue na nag-arise nito, pati yung sa huli, paano kayo matutuldukan ito, ma'am? Well, kailangan mo yung folder. Kailangan mo yung deposition. Informant. Kailangan mo yung information, sino ba ang confidential, yung CI mo, person na confidential individual na kinunan mo ng sworn statement. Kung hindi yun lalabas, siguro aabot lang tayo dun sa level na yung mga panukalang batas. Maganda rin yung punto ni Senator Escudero kasi pinakita niya may dalawang levels of drug testing sa bansa. Isang para sa mahirap, isang para sa mayaman. At pag mayaman ka, mapipili mo kung ano. Alam nyo yung hindi ko gustong questionin ang St. Luke's. Pero nagtanong-tanong ako sa mga kaibigang konduktor at chemist. Yung 2 minutes na check, hindi daw yun ganun kabilis, lalo na sa issue ng cocaine. So, it's one thing na yun, meron siyang clearance. It's another thing really to, at that point in time, people now, at that point in time, pwedeng totoo yun, pwedeng napadali, pero people now are asking for a hair follicle test. I think the president should be able to answer that once and for all. Kasi that's the only thing people are asking Kung hindi sasabihin ni Morales kung sino yung CI niya at hindi natin makikita yung folder, thereby hindi natin makikita yung sworn affidavit ng mga CI niya. The other thing is really for the president to take that hair follicle test. Nung tinanong ang presidente ukol dito, ma'am, doon sa bago itong comment niya kay Agent Morales, tinanong siya kung yun nga, paggamit ng illegal na droga, tinawanan niya lang ito. Na ngayon, nung tinanong naman si Morales, yun nga, resource person lang si Morales, ang sabi lang niya, iimbestigahan pa lang. Dahil yun ay parte ng operation. Hindi pa matumbok, hindi pa agad makapagsabi na gumagamit talaga. Kasi nga, iimbestigahan pa lang. Meron lang informant na nagsabi, subject lang siya muna sa operation na iimbestigahan. Yet, nung tinanong si Pangulong Bongbong Marcos, una, tinawanan niya. Pero nung kay Agent Morales na, marami na siyang nabanggit na kesyo professional liar and itong si ay isang jukebox.
Alam mo, ang jukebox talaga maraming kinakanta, depende sa naglalagay ng pera. Mm. Sa tingin ko si Morales consistently hindi siya jukebox. Yung Pan Santiago. Mm. Ah, tapos seriously, kung ikaw ay pangulo na question ka left and right, hindi ba the most normal thing to do is to get on with the challenge? Kasi if you have, marami nagsasabi, alam mo, nung bata ka, kuminsan sinusubukan mo, pag tumanda ka, nagmamature ka. Madali yung sabihin sa mga taong natuto, karamihan nung natuto, namatay na. No? Very late in the game that they realize nakakaapekto sa utak, nakakaapekto sa iyong physical constitution. Ito, yun ang doubt ng tao eh. Kasi kung ikay gumagamit pa ng cocaine, anong impact nun sa isang pangulo? Yun eh. Yun yung namimiss. Hindi dapat tawanan dahil yun ay personal na bagay na kailangan mong pakinggan at gawin dahil ang taong bayan ang nagsasabi. Di ba, nahalal ka ng taong bayan, you owe the mandate to the people. So kung ang mga tao nagsasabi na, sir, sige na, patest ka. Di ba? Make it public. Everyone there. Get your DOH secretary and probably a private institution. Let's finish this so that we can move. We cannot move as a nation. Kasi parating may doubt doon. Tama ba yung desisyon niya? Bakit nagkaganon? Ba't paiba-iba? Bakit pag nagsasalita siya, iba? Bakit pag may prepared text, okay naman. Pero pag sa interview, makita mo ilang interviews na yung talagang ang haba ng air. Na hindi mo maintindihan. Naintindihan kaya niya yung tanong? So, hindi na yung hindi na personal eh. May apekto sa panunungkulan.